At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nabangga ni Daddy si Puldo at dinalagan sa ospital ni Shedo. Pero tinanggihan siya. Kaya dadalhin na sana ni Daddy sa ibang ospital. Pero nabangha siya. Nang titigan ni Celia, suot ang salamin ng lolo. Ang sugat ng kanyang ama ay biglang nawala. Nang malaman ni Daddy na walang permanenteng tirahan ang mag-ama, kinukup niya ang mga ito at ginawang sekretarya niya si Celia. Isang araw, may pasyente na halos wala ng buhay ang itinakbo sa klinik ni Daddy at sinubukan niya ang mga mata ni Celia at napatunayan niya na nakakagamot siya. Lumipas ang mga araw habang pinag-uusapan ng mag-inang Doña Clara at Sheila ang pagkakalugin na ng ospital. Narinig nilang napahiyaw si Don Generoso. Malaking problema ito, Mami. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pati ang mga doktor na kasama ko, isa-isa na silang nag-aalisan. Yung iba, lumipat sa ibang ospital. Ang iba naman, nag-abroad. Mami, ano yun? Ang papa mo yun Ano kayang nangyari sa kanya? Halika, iha. Tignan natin sa kwarto. Daddy? Anong nangyayari sa... Daddy! Anong nangyari sa'yo, Generoso? Mami, naatake ang Daddy. Tatawag ako ng nurse para dalhin doon sa emergency room at nang malapatan kaagad ng lunas. Sige, iha. Tumawag ka na. Dalian mo. Opo, Mami. Nurse! Nurse! Halika kayo! Dalhin ninyo ang Daddy ko! Dalhin ninyo ang Daddy sa ER! Bilis! Generoso, anong nangyari sa'yo? Generoso! Celia, itong bahagi mo sa kita natin, Tagapin mo, Ha? Dok? Parang ang dami yata itong binigay mo sa akin na bahagi ko. Malit pa kayang naibigay ko Sa susunod, madadagdagan pa yan. Maraming salamat sa iyo, Dok. Celia, kung pwede sana, kung tayong dalawa lang yung nag-uusap, huwag mo naman kung tawagin, doktor. Tawagin mo na lamang ko sa pangalan kong Danny. Pwede? Ha? Sige. Pwede po, Doktor. Danny. Ayan. Ganyan ang gusto mo, Alam mo, masaya ako at dumating kayo sa buhay ko ng tatay mo. Kayo nang tinuring kong miyembro ng pamilya ko dahil nag-iisa na ako. Salamat naman nagtiwala ka sa amin ni Itay, Doc. Danny pala. Alam mo, Celia, plano ko nang malaki nitong clinic para hindi magsiksikan yung mga pasyente natin. Ikaw ang bahala. Sa'yo naman to hindi amin. Celia? Danny, bakit mo hinawakan ang kamay ko? Wala, Celia. Sige. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na. Kanina pa tayo naggagamot ng mga pasyente. Magpahinga ka na.
Shida, iha. Kumusta na ang lagay ng daddy mo? Stable na po siya, Mami. Kaya lang, hindi pa bumabalik ang malay niya. Hintayin natin siyang magising. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para gumaling siya, iha. Opo, Mami. Gagawin ko ang lahat para kay Daddy. Naawa ako sa daddy mo. Nagising siya kanina. Pero bakit parang hindi niya ako kilala? Mami, tama na ho. Huwag na ho kayong umiyak. Gagaling si Daddy. Pagagalingin ko siya. Pangako yan. Hindi ko siya pababayaan, Mama. Mami naman. Shida, anak. Nagkakamali na yata siya. Daddy? Daddy? Shida, anak. Bakit ganyan siya? Bakit hindi maintindihan ang sinasabi? Talagang ganyan, Mami. Lumalaban pa lang siya sa sakit niya. Daddy, huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Hindi kita pababayaan. Babalik ang dati mong lakas. Pangako, Daddy. Gagaling ka. Bilisan ninyo para matapos Sige anak, malapit nang matapos itong pinagagawa ni Dr. Danny. Opo, itay. Maliit na ospital lang po ito. Hindi kasi kasya sa klinik ang mga pasyente na nagpupunta rito. Lalong dumarami ang nagpupunta rito. Tuwang-tuwa sila dahil murang maningil si doktor. Opo, itay. At saka, kukunti lang nire-resetang gamot. Kaya maraming nagpupunta rito. Kumusta na kaya yung ospital ni Sheena? Wala na akong balita doon, itay. Buti na lang, nakilala natin si Danny. Kundi, para tayong basang sisiw na naghahanap ng matitirahan. Oo nga po, itay eh. Kagustuhan ng Diyos na mabangga niya kayo para makilala natin siya. Siguro nga anak. Tay, may dumating na sasakyan. At parang kilala ko ang may-ari ng sasakyan na yan. Ha? Kung hindi ko nagkakamali, sasakyan niya ni Tita Clara mo. Bakit siya nandito? Itay, si Sheena yung bumaba sa sasakyan. Ano kayang kailangan nito? Huwag tayong magpakita sa kanya. Magtatago tayo anak. Baka kung ano na naman ang maisipang gawin sa atin. Ikaw pala, Doktora Belahoya. Pwede bang tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Danny? Nagpunta ako rito kasi kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong ang kailangan mo, Sheena? Danny, alam kong mas dalbhasa ka sa akin. Nasa malubhang kalagayan si Daddy. Tulungan mo ako para magamot siya. Ano bang nangyari sa daddy mo? Inatake siya. Hindi ko nabantayan ang puso niya. Naapektuhan ang brain cells niya. Ayaw ko siyang maparalyze. Ano bang klaseng stroke ang nangyari sa kanya? Cardiomyopathy, Danny. Napipigilan ng puso at iba pang heart muscles na magdala ng dugo sa paligid ng katawan ng maayos. Gusto kitang tulungan, kaya lang hindi ako makaalis eh. Dami kong pasyente rito. Danny, parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Sige, susubukan kong pumunta doon mamaya. Kapag wala na akong pasyente na aasikasuhin dito. Sige, Danny ha. Asahan kita. Talagang nahirapan akong gumamot sa sarili kong ama. Natatakot ako. Baka bumigay siya. Kaya pumunta ka. Hintayin kita. Tulungan mo ako. Kahit ang kabayaran niyan ay ang katawan at kaluluwa ko.
Iha, saan ka galing? Alalang-alala na ako kanina. Akala ko kung bibigay na ang daddy mo. Ibig niyong sabihin, inatake na naman? Lalong lumalala ang kalagayan niya, Mami. Iha, hindi ko kayang makita ng matagal ang daddy mo sa ganoong kalagayan. Huwag kayong mag-alala, Mami. Kinuusap ko na si Danny. Magpapatulong ako para magamot si Daddy. Sige, Iha. Pagtulong-tulungan ninyong gamutin ang daddy mo. Dahil kung bibigay siya, ikakamatay ko na rin. Mami, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Gagaling si Daddy. Gagaling siya. Pero sa tingin ko, lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi niya tayo kilala. Magtiwala lang kayo, Mami. Hintayin natin si Danny. Pagtutulungan namin siyang gamutin. Danny, nakita naming nagpunta rito si Sheena. Anong kailangan niya sa'yo? Inatake raw si Don Generoso eh. Nasa malubas ang kalagayan. Nagmamakawa siya na tulungan ko siya. Ganun ba? O di pupuntahan mo siya sa kanila. Opo, Mang Poldong. Pero isasama ko si Celia. Bakit mo ba siya isasama? Baka kung ano pang gawin nila sa kanya, galit sila sa amin. Huwag kayong mag-alala. Ako bahala kay Celia. O sige, mag-ingat kayo. Dahil masama ang ugali ng mga pamilyang yun. Opo, Mang Poldong. Sasaglit lang kami. Sige, ako na ang maiiwan dito sa clinic. Kung may darating, sasabihin kong maghihintay sila. Opo, Mang Poldong. Sige po, alis na kami. Isasama ko si Celia. Diyos ko, wala sanang masamang gawin sina Clara, kina Danny at Celia. Sheena, Iha, bakit wala pa si Danny? Sabi mo, pupunta siya rito. Mami, nangako po siya sa akin. Hintayin lang natin siya. Mami, siya na yan. Siya na yan. Salamat at dumating siya. Sige, salubungin mo na siya para magamot na ang daddy mo. Sina, nandito na kami. Bakit kasama mo ang babaeng yan? Hoy, Celia, bakit nandito ka? Senyora Clara, kasama ko po si Celia. Siya po ang kasama kong gagamot sa asawa niya. Gagamot? Anong alam niya sa panggagamot? Maghugas ng pinggan, maglaba at maglinis ng bahay. Ang alam lang niya, hindi pinggan ang asawa ko. Ano ka ba naman, Danny? Nagsama ka pa ng katulong. Danny, aalis na ako. Huwag, Celia. Kailangan maggamot si Don Generoso. Halika, punta natin siya. Sheena, anong gagawin ni Celia dito? At bakit kasama ni Daddy? Huwag mong sabihin, ang babaeng yan Tama na, Mami. Alam ko nang ibig sabihin. Pero, papatol ba naman si Danny sa isang katulong? Sige, halika. Sundan na natin sila. Okay, Ana. Stable na siya.
Maya-maya magkakamali na siya at wala na siyang sakit. Ha? Anong ginawa mo, Daddy? Wala akong ginawa sa kanya. At hindi ako ang gumamot sa kanya. Sinong gumamot sa kanya? Ikaw lang naman ang doktor dito. Kahit doktor po ako hindi ko kayang gamutin si Senyor Generoso sa ganung kalagayan niya. Si Celia po ang gumamot. Ikaw talaga, Daddy. Masyado ka namang palabiro. Bumabalik na ang malay niya. Daddy? Daddy? Sinaya. Oh, bakit ako nakahiga dito? Anong nangyari sa akin? Magaling ka na, Generoso. Magaling ka na. Hindi na kami magtatagal. Ayos na po kami. Marami pang pasyenteng nag-iintay sa amin sa klinika ko. Sige, iho. Maraming salamat sa iyo. Parang hindi ako makapaniwala na nagamot ka agad ni Daddy Generoso. At parang hindi ka inatake. Parang wala naman akong nararamdaman sa katawan ko Kaya nagtataka ako nang sinabi ninyong inatake ako. Parang hindi naman. At ang pinagtatakhan ko, ang sabi niya, hindi raw siya ang gumamot sa'yo. Abay, kung hindi siya, sinong gumamot sa akin? Sabi niya, si Celia raw. Si Celia? Clara, naniwala ka naman sa sinabi niya. Abay, anong alam ni Celia na manggamot? Oo nga. Pero yun ang sinabi niya. Palabiro talagang Dani na yun. Di ba, bukas pupuntan ko siya at personal akong magpapasalamat sa kanya. Sasama ako kapag pupunta ka. Pasensya na kayo, Senyor Generoso. Kumusta nang pakiramdam niya? Okay na ako. Ang galing mo talaga, Dani. Bilib na bilib sa'yo ang aking anak. Hindi raw niya ako kayang gamutin. Kaya humingi siya ng tulong sa'yo. At ito, gumaling nga ako at parang walang nangyari. Senyor, tama po. Talaga pong hindi ako gumamot sa inyo. Aba, kung hindi ikaw sinong gumamot sa akin? Si Celia? Opo, senyor. Binibiro mo na naman ako, Dani. Anyway, nagpunta ako rito para personal kang pasalamatan. Senyor, huwag sa akin, kundi kay Celia. Siya talagang nakagamot sa inyo, hindi ako. Dani, gusto kong makita ninyo at para maniwala kayo na si Celia ang nagagamot sa inyo. Sumarilo kayo sa akin at pasisilip ko sa inyo ang ginagawa niyang paggagamot sa mga pasyente. Ayan, senyor. Tingnan ninyo. Maraming salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. Totoo ba itong nakikita ko? Salamat. Ang mga mata ni Celia. Salamat. May lumalabas na liwanag at
nakagagamot sa mga may sakit. Totoo ba ito? Totoo ba? Ano kaya ang gagawin ni Don Generoso sa natuklasan na kakayahan ni Celia? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.